The views and opinions expressed by the host and guests are solely their own and do not necessarily reflect the views, policies, or positions of this television station, its management, or its affiliated network. The station and its affiliates assume no responsibility or liability for the opinions expressed or the content discussed during this program. Viewer discretion is advised. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay, at dito po sa ating second segment, tuloy-tuloy lamang po ang ating pong usapan at mga katanungan tungkol po sa ating pong session sa ating barangay, at pag-uusapan din po natin ang order of business po sa ating parliamentary procedures sa ating barangay. Pero bago po yan, nabitin lamang po nating katanungan kanina, Vice, ito pong kung ang ating pong mga session po ba ay considered po ba ito na public, at ganun din po ba dapat sa ating pong barangay? Yung principle of transparency, dapat pairalin din yan miski sa barangay. Dapat open din sa public ang session nila. Although, siyempre, pag session na, hindi pwedeng sumabat ang publiko. Not unlike doon sa public hearing na talagang kinupundak mo para imbitahin yung mga publiko na makishare ng kanilang ideas. Meron lang po akong follow-up kasi pinagdidiskusyonan to ng mga kapitan at saka ng mga kagawad. Sabi ng mga kagawad kung pwede daw i-live sa Facebook ang kanilang session para transparency, public in nature. Paano ho natin magagawa yon? At maaari po ba yun? Ako, para sa akin, dapat i-encourage natin Kasi dapat inform ang publiko sa mga ginagawa natin mga public officials. Kaya hanggat maaari, pati nga yung preparation ng budget ngayon, sinasabi na ng national government na open pati yung BICAM open nila sa public. So there is no reason why we should not allow that to happen sa barangay. Guys, follow-up ko lamang po, and pwede din po kayong sumagot dito, Kap. Does this mean po ba na kung ako po bilang isang constituent, anytime na I want po to go to a session para po mapanood ito pong procedures po ninyo sa isang barangay session, maaari po ito? Si Vice muna. Apa. Kung kasing ganda ni SK Ma, yes, pwede talaga manood. Depende. Then usually kasi, para at least kasi hindi naman pwedeng, we have to regulate everything. Hindi naman pwedeng nagse-session kami biglang May susulpot. may pupunta doon lasing. Opo. Tapos makikinig. Tapos Yes. magkikreate lang ng trouble. Opo. Diba? Magsasalita. Hindi naman pwede yung ganon. We have to regulate. Yes, we're dapat lang maging transparent, pero may certain form or may regulation dapat napapag-usapan yan prior to dun ng council as a whole. Saka yung pinakamahalaga kasi yung may mga bagay na pwede nating gawing transparent. Okay? Almost everything, lahat dapat transparent. Pero meron kasi na pwedeng makialam o pwedeng makilahok ang mga publiko. Hindi yun sa session. Apo. Sa public hearing yun. That's what I'm saying. Apo. So dun sa session, pwede kang pumunta doon, pwede kang makinig kasi transparency nga. Opo. Pero yun ay hindi ka makakasalita. Opo. Hindi ka kasi talagang yun ay para lamang dun sa barangay. Opo. Pero kapag public hearing, at the same time, barangay assembly, pwede. Opo. Yan ay nire-require ng DILG sa bawat barangay. So kapag nag-barangay assembly ka, kung ano yung napakinggan nyo doon sa barangay sa session namin, pwede mo ngayon itanong doon sa barangay assembly, pwede po ba yan? Ganito po ba yan? Ganyan po Opo. ba yan?
Ayun po, maraming salamat po doon, Kap Dondon. At least ngayon po, yung mga kabarangay po natin, alam na po nila yung distinction ng kung sino po yung maaaring pumunta or ano po yung mas better na platform at avenue para po yung mga constituent ay makapag dulog din po ng kanilang mga hinaing at mga katanungan. Ito naman pong isa pong katanungan din po natin, Vice, paano daw po yung pagpasa po ng mga resolution or ordinansa sa barangay kung twice a month lang po yung sila nagkikita, hindi naman po siguro pwede na first to third reading ay nasa 2 session lamang po. Usually kasi yung draft ordinance, pag nag-session, i-refer yung first time na yung first reading nun, i-refer lang sa committee yun for the committee to conduct yung public hearing nga. So, one session na yon. Pagpa-public hearing ka, yung public hearing, you can do it in between. No? So, pwede mong i-report sa session sa susunod na meeting after 2 weeks. Opo. Ngayon, ang problema doon kasi, yung under the rules kasi, yung committee, pag nag-report siya, either he will move for the referral of the measure on second reading or i-archive niya pag hindi na kailangan. So, iseset mo uli yon another session, magiging 3, no? Di almost lampas ka na ng 1 month. Opo. So kung talagang necessary na i-approve agad yung ordinansa, the council can call for a special session. Yung pangatlo. Oho. Okay. Isa sa mga problema, halimbawa, pag nagpapasa ng ordinansa, sometimes kasi yung, alam nyo, credit should be given where credit is due, di ba? So, isa kong problema, halimbawa, kung ako ang author ng bill, ng ordinansa pala, rather, pinasa ko sa, regarding peace, ang nilagay kong ordinansa, pinasa ko sa chairwoman, Kagawad May na chairman ng Peace and Order. Kung pumasa ho siya, kanina ho mapupunta yung credit, no? Sa author or sa sponsor. Alam ko ho na pagkatapos ho, pag yung finished product, wala na ho doon, no? Number na lang ng ordinansa na doon, Pero, can we say na ako yung author and can Kagawad May say na ako yung nag-sponsor? Kung ikaw ang author, you will always remain to be the author of the ordinance. Kaya lang ang pag na-refer na sa committee, yung committee na nagre-report. Ordinarily, dapat ilagay mo rin yung author, tapos ilalagay mo yung committee reporting para pasama na kayo, para bigyan ng respeto naman yung gumawa ng ordinansa. Yes. Pero Kagsmuch, si Kapitan ang magpapasa kay Kagawad May. Opo. Hindi ikaw Yes. po yung director magpapasa sa kanya. Isa sa mga problema, Kap, ng mga hagawad, halimbawa, tinatanong din ako na, okay, naghain ako, nagsulat pala ako ng ordinansa. Ano na bang next step na magagawin? Ang alam ko, sa amin, dati practice namin, sasabit mo kay SEC bago mag-session. Ika-calendar ni SEC, and then, kung kailan pag-uusapan sa session, i-refer na sa first reading sa committee. Ganun ho yung Vice, tsaka Kap, no? Tama. So, sa mga hagawad na gustong hindi naman sa session pinapasa yan, tapos sasabihin, basahin mo. I-sec muna. And then, ika-calendar na lang yan sa order ng business. Tama po yun, Kagsmuch. Ayan po. And speaking of order of business, Kags Butch, Yan. ito po ay napahapiawan din po natin last episode, At yun nga po, katulad po nung sa ating po first segment, in the interest of time, ipopost din po natin itong buong order of business na maaari po ninyong pagbatayan, mga kabarangay, sa ating pong Facebook page, kaya abangan nyo po yan. At diretso ko na po, Kags, sa ating pong Yes, ma'am. questions. Ito po, Vice, madalas pong pinag-aawayan sa ating pong barangay, ang issue po sa attendance. Matanong ko lamang po, Vice, sa city po ba, ilan po yung absences para bago po matanggal sa pwesto? At sa barangay naman po, ilan din po?
sa City Council 4 consecutive absences ng walang valid reason, pwede mo nang i-refer yung i-file yung kaso sa Ethics Committee para bigyan ng hearing at parusa yung absentee na miyembro ng konseho. Okay. Kap, ito, may tanong ako sa inyo. Halimbawa, kagawad mo ako. What do you deem as an excusable absence? Ano ba ang excuse sa'yo kung mag-a-absent ako sa session? Halimbawa, sabihin ko sa letter ko o kaya tinext ko na lang po sa inyo na may lakad ako, may inuman ako mamaya, pwede bang wala ako session? Hindi pa pwede yun. Actually, natakal na natin to, Cards Books. May mga bagay na parang sa lupon din yan. Hindi ka pa pwedeng hindi umattend nung hearing mo ng basta-basta ng walang dahilan. Una, namatayan. Pangalawa, ikaw ay may sakit. Okay? Yan yung mga, or you're physically out of the town, out of the country. Yung talagang hindi ka makakarating. Pero dati kasi, nung pandemic, uso na yung Zoom. Opo. walang lusot eh. Yan. Tapos, justifiable ang tawag po dun eh. Justifiable reasons kung bakit hindi ka makakarating. Yun po ay sinusumite rin sa sekretary ng barangay. Yan. Salamat, Kap. Vice, mayroon ako importanteng tanong at ito bumabagabag sa aking isipan ng ilang dekada na. Kasi po, pag every time na may bagong council na uupo, hindi ho alam ng council kung nagkaroon na ng ordinansa. Na halimbawa, kunyari, tali mo ang aso mo, mga ganon. Gagawa na naman ng panibagong ordinansa about that na nagiging redundant because yung unang konseho nakapaggawa na yon. Bakit, Vice, ang advice ko po or kung inyong mamarapatin, bakit hindi ho tayo magkaroon ng legislative office na lahat ng ordinansa sa city at saka sa barangay, whether passed or not, or even filed only, repository yung opisina na yon. Nang sa ganun, pagka halimbawa may bagong kagawad o merong incumbent kagawad na nais magpasa ng batas, bubunta lang doon sa opisina na yon, let's say sa City Hall ginawa, at gaganunin lang, ay meron na pala, so i-adapt na lang po natin. Pwede ba yun yung iniisip ko? Kinakailangan talaga. And then yung office na yon, ang pagka every time na napunta yung mga hagawad doon, tsaka mga konsihal, nagkakausap, at least nagkakaroon ng feedback lagi. Nagiging close pa sila, nagiging partner pa sila in the service of the community. Kailangan na preserve talaga yung records ng ordinansa. Sa Mandaluyong, hawak yun ng Sangguniang Panlungsod. Pati ordinansa ng barangay, nandun yun, nakafile. Kaya, padaling makita. In fact, may libro kami, yung Book of Ordinance. Ngayon, nire-revise ng Mandaluyong para miskin na yung lahat ng enforcers, pati mga fiscals, mga judges, isang hawak lang ng libro, andun na lahat yung ordinansa. Wow. Kasi yan yung pinakiusap sa amin ng matagal na, pinakiusap sa amin ng mga fiscal. Kasi inahanap nila yung ordinansa eh. Ngayon, very handy. Meron ng libro, titingnan. Although yung libro namin, that was 2004 pa, ngayon nire-revise namin. Lalabas yan na ending tong term na to, ending June. Kasi Kap, minsan kadalasan, halimbawa ordinansa on peace and order, biglang sasabihin, ay, bawal magkaraoke alas 10 na ng gabi. Hahanapan ng ordinansa, di ba? Pag walang mapakitang ordinansa, siyempre, nababala yung mga tanod, tsaka yung kagawad na kasama, doon nagkakaproblema. Kinakailangan mo talaga may repository, Sa amin, may nangyari yan si Kapitan Lily Panon, Lily de la Cruz. Meron siyang sinitang kabarangay niya na naglalagay ng humps sa kalye. Sinita niya, ang sabi, wala ka namang batas dyan eh. Umuwi ng bahay si Kap eh. Kinuha yung libro eh, sinampal dun sa tao. Ayan, no? Ito yung ordinansa. Ito, gagawin ko, hams yung mukha mo. Ito naman po, Vice, yung next po natin na question in relation po sa order of business. Sa barangay po ba, meron po ba tayong tinatawag na privilege speech at tuwing kailan lamang po ba ito nangyayari? Yung privilege speech kasi,
dapat pagbigyan mo eh. Opo. Privilege. At saka ano yun, nasa parliamentary rules yan eh. Privilege speech. So usually, yung privilege speech after the approval of the minutes of the session, doon namin inilalagay yan. Para mapag-usapan. Tapos yung nagpi-privilege speech, pwede niya sabihin, ayokong tatanungin niyo ako. Ganun? Pwede? Wala nang tanong. Wala nang tanong? Sa mag-privilege speech ako, walang tanong nga. Pwede yun. Pwede pala yun. Hindi ko alam yun. Yung tinatawag na ano, sa Ingles, yung hindi raw siya pwedeng interpellation. Interpellation. Ang interpellation. Okay. Sige, mag-privilege May speech na rin isisingit lang ako. ako, Sige, Kuya, kasi baka ano yung tinanong mo kanina kay Opo. Vice, di ba, two session days, Opo. ang sa isang buwan, may 2 session days, etc. Meron pa yun hindi pa nagiging batas yung ordinansang pinasa mo na kapag public hearing ka na, hanggat hindi mo dinadala sa sanggunian. Ha? Kailangan isumite sa sanggunian. Opo. Yun. So, that's, if I'm not mistaken, 30 days, no, Vice? Oo. Kailangan kasi once approved by the barangay, yung secretary should forward the ordinance sa sanggunian for review. Kasi nga yung ordinance natin has to be reviewed kung yun ay naaayon sa batas, national law, and city ordinances. Pero the sanggunian is given 30 days within which to act on the ordinance. Pag meron silang mga amendments or proposed changes, dapat i-communicate nila within 30 days. In the meantime, yung barangay ordinance, hindi po dapat yung ipatupad. Oo. So, pag naayos na-approve na ng konseho, ng sanggunian, at saka lang siya pwedeng i-implement. Although, pag hindi naman inaksyonan ng sanggunian within 30 days, dim approve na yung ordinance. Automatically. Opo. Parang may... Parang may pareho Parang may Parang pareho. mamaya matanong nga si Mangyayari Vice. sa 2026, Attorney, matanong ka namin mamaya. At magandang tanong yun. Maraming nag-aabang dun sa 30 days na yun. Opo. At ipapasok po natin yan sa ating third segment dahil ang pag-uusapan po natin doon ay ang ating pong legislative process naman po mga kabarangay. At wag po kayong aalis dahil magbabalik pa po kami dito lang Sa barangay, tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay